Inamin ni Anthony Solares ang kanyang kasalanan sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Aniya, nagawa niya yon sa aso upang wala na umanong iba pang mabiktima. Pinaniniwalaan niyang may problema sa aso dahil kinagat umano siya nito at ang isa pang matandang hindi niya pinangalanan. Ipinakita pa niya ang ilang galos kung saan siya kinagat ng aso. Sa kabila nito ay tinanggi niyang may balak siyang kainin o ipulutan ng aso. Hindi naman naniwala si Vina Rachel, amo ni Kilua, na ito ang tunay na nangyari. Aniya malinaw sa isang CCTV footage na nag-viral na si Solares ang humabol at umatake sa kanyang aso. Dahil dito, ito ang kanyang matinding hatol. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kinuha ng mga netizen ang atensyon ng Philippine Animal Welfare Society kaugnay sa trending na #Justice for Kilua kung saan isang golden retriever ang walang awang at inilagay sa loob ng sako ng isang kapitbahay ng four-parent nito. Mahal na mahal ko yan. We found his lifeless body inside a sack. Caption ni Vina Rachel. Sa kanyang Facebook post kalakip ang mga larawan ng alaga noong kasama pa niya ito. Sa iba pang Facebook post isinalaysay ni Vina ang nangyari at ibinahagi rin niya ang kopya ng CCTV footage kung saan makikitang hinahabol at tila ng isang lalaki ang kanyang alaga habang nasa kalsada. Ayon sa post, nakawala sa loob ng kanyang tarangkahan si Kilua at hindi na ito nakabalik sa kanila. Hinanap nila kung nasaan na ito, subalit wala ng buhay nang makita nila at nakasilid na sa sako. Nang kumprontahin nila ang lalaki na gumawa umano nito kay Kilua, dumepensa ito na muntik na raw itong nakagat at pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili. Katwiran naman ni Vina, hindi ito sapat na dahilan upang paslangin ang kanyang walang kalaban-laban na alaga. Para sa kaalaman ng lahat, hindi yan nakalabas kasi bukas ang gate. The gate was locked. Tumaas siya tapos nahulog ata. We don't exactly know what happened. He was probably anxious and stressed. Hindi siya sanay sa labas kasi sa loob lang yan ng bahay palagi. Kaya no, hindi namin binuksan yung pinto kaya nakalabas. And if nangangagat man, it is not enough reason to kill my pet. He was asking for apology, but no sorry could ever replace my baby. He was loved by everyone and he loves us the same, more than pa nga. I'll miss sleeping beside you, my baby. I'll miss taking a shower with you kasi sasama ka. Kasi gusto mo di tayo naghihiwalay kahit sa pagligo ko. Dahil dito, trending na sa iba't ibang social media platform ang #Justice for Kilua at nanawagan ng mga netizens sa PAWS na imbestigahan at pananagutin ang may sala sa pagkamatay ng aso. Dahil sa dinumog ng mga netizens ang comment section ng kanilang post na walang kinalaman kay Kilua, nagbigay na rin ng panawagan ng PAWS na tulungan silang makipag-ugnayan sa four-parent ni Kilua. Anila, naiintindihan nila ang hinanakit at galit ng mga netizens sa gumawa nito kay Kilua at handa rin umano sila na tulungan ang owner ng nasabing aso. Samantala, extremely heartbreaking naman para kay popstar royalty Sarah Geronimo ang nangyari sa golden retriever na si Kilua. Sinabi ni Sarah sa isang ex-post nitong Martes na hindi dapat sinasaktan ng mga aso dahil tulad ng mga tao ay nakakaramdam din sila. This news is extremely heartbreaking. Walang kalaban-laban yung aso. Katulad nating mga tao, nakakaramdam din sila ng takot at sakit. Every life deserves respect and protection. It's time to demand accountability and raise our voices against animals' cruelty. Let's unite in being the voice for the voiceless. Kilua, we will fight for you. Nananawagan na rin si Senator Grace Poe na palawakin at palakasin ang batas laban sa pagmamalupit sa mga hayop dahil sa karahasang patuloy na dinaranas ng mga ito. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, March 19, sinabi ni Poe na ang pang-aabuso sa hayop ay hindi lang umano limitado sa matinding pananakit sa mga ito. Pinaalala niya sa kanyang mga kapwa mambabatas ang tungkulin nila sa pagpapaigting ng umiiral na batas hinggil sa kapakanan ng mga hayop sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kondisyon ng pamumuhay ng mga ito. Pero parang natatakot na sila sa iyo. Ay, hindi naman po sa ganun. Ginawa ko lang po yung nararapat doon sa ano. Kasi yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Tinulungan ko lang. Kakatayin niyo daw yung aso? Para... Hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa ano, sa may tindahan ko. Doon patay na. Tapos, umuwi muna ako. Nag-share ako. Pagbalik ko, nakasako na. Tapos, hindi nangyari doon sa ano,
harap ni Armville, Mhm. di ba Santa Cruz yun. Mhm. Oh, hinanap ko si Kapitan kasi nandun naman si Kapitan. Nandun na may nasaksiyan din niya ng konti yung pangyayari. So itinabi nyo para intayin yung may-ari. Opo. Tapos po, Sino naglagay sa sako nun, sir? hindi ko po alam kung sino nang naglagay. Pagdating ko, nakasako na. Oh. Tapos, dadaling ko doon kay Kapitan. Kasi sa Santa Cruz nangyari. Dadaling ko sa barangay. Kaso linggo wala. Pumunta na nga ako sa bahay nila. O, tapos nakasalubong ko yung kaibigan ko. Okay. Tako, ano kaya pwedeng gawin ng asong may yung yung anong tawag doon sa Tagalog, yung rungaw. Okay, may sira. Yeah. Parang nasisiraan na siya ng bait. Ay, mas mabuti pa niyan, pare, na lang, ibaw na lang. O Okay. sige kako, ikaw na munang bahala dyan kasi kako, tutulungan ko muna yung asawa ko. Okay. O, pag Ton, may CCTV na hinabol mo yung aso. Anong nangyari dun, Ton? hinabol ko na kasi yung aso kasi yung may anong tawag nun sa Tagalog yung Nangagat. nangagat na. Okay. Bali, nakadalawang kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko Okay. na nagtitinda lang doon sa amin, yung, So nangagat siya doon sa may kalsada. opo, Okay. doon mismo. Tapos, O, tapos, kaya mo siya hinabol kasi nangagat na. opo, kasi nga ako nakagat na ako. Okay. Kaya, kung baga sa ay talagang na siya. Talagang wala na sa sarili yung aso. Parang talaga. So anong ginawa mo? Anong... Ay, lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Mhm. Kaya, wala na ko ibang naisipan, talagang anuhin na. Baka makaano pa ng ibang tao. Opo. Anong ginawa mo po? Yung inano ko muna ho ng bato, tapos pinalo ko na ng kahoy. Yung Tapos, Yun na po, tinabi ko na doon sa tindahan ko. ano sana ang gagawin mo dun po? Maghihintay sana kung sino yung may-ari. Natagalan pa nga yun. Natagalan pa, mga kalahating oras, gano'n. Naghihintay pa rin yung may-ari kasi bumalik nga yung yung nakagat, bumalik. Mhm. Nagsabi rin yun na huwag mo nang galawin para yung may-ari malaman yung talaga. Mhm. So nagpa-injection na ba kayo? Okay na po. Nagpagamot kayo? Opo na. Sino nagpagamot? Kayo lang? Ako, sarili ko po. Yung isang nakagat, mismo yung may-ari ng aso. Okay. Galit ba kayo dun sa may-ari ng aso? Ay, hindi ko po, wala po akong intensyon na, hindi ko nga po alam kung na sa kanila yun. Mhm. Ang Alin ang mga kinagatan kanyo? Turo. Amin na po. Yan, kinagati ka saan? Ayan. Tapos alin pa, Adana. Yung aso ba hostel ba talaga? Mahilig ba siyang mangagat sa ibang tao, lalo na pag Hindi po. Mabait po yun. Kasi nga po, alaga po yun namin dito sa pakin. And natutulog pa nga po yun katabi ko. Okay. And makakapag-attest din po yung mga kaibigan ko, yung mga pumupunta po dito sa bahay na mabait po na aso.